Maswerte kayo sa pag-ibig, guys. Actually, hindi lang sa pag-ibig, no? Kahit sa pera. Sabi ko nga sa inyo, this is abundance of love and abundance of money, mga kapiksi. And lumalabas ang yung energy ng swerte, guys. So, nagiging maswerte kayo sa mga relasyon, sa mga karelasyon nyo, kung meron na kayong love life, or kung magkakaroon kayo ng bagong love life, mga kapiksi, swerte ka dyan sa love life na yan. And kung meron kayong mga gusot, guys, kasi yung iba sa inyo may mga gusot na pinagdadaanan, gusot sa ibang tao. So, baka may kaaway kayo, may nagmarites sa inyo, ganyan. Maayos, no? Maayos, makikipag-usap ito sa'yo. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating New Moon, guys, ngayong October ay sa October 21, mga kapiksi. Tapos yung next naman natin na New Moon ay sa November 20. So ang reading na to ay para sa period na yan, guys. So unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung moon message para sa inyo, guys. So ito yung moon message, guys. Bring love into the situation. Wait lang, ayusin ko lang yung mic ko. Yan. Bring love into the situation. So kahit, ibig sabihin nito, guys, kahit anong sitwasyon pa yung pinagdadaanan nyo sa buhay nyo right now, pangit man or maganda man, always bring love into it. Ibig sabihin, always look at the positive side, no? Dun sa sitwasyon na dinadanas nyo, guys, whether relasyon pa yan, or trabaho pa yan, or negosyo pa yan, mga kapiksi, palaging meron yang magandang side, meron yan palaging positive side, and doon kayo palagi mag-focus, guys. So yung palagi kong nire-remind sa inyo, mga kapiksi, eliminate the negative, accentuate the positive. Yun yung ibig sabihin nito, guys. Palagi nyo i-highlight yung mga positive, yung mga magaganda kesa dun sa mga negative, mga kapiksi. Alright? So, attune to the moon, explore the idea that it's not what you know, but whom you know. So, ibig sabihin nito, guys, matuto din tayong magtiwala, no, dun sa mga tao. Although, syempre, kailangan din natin maging mapanuri kasi hindi lahat ng taong pinagkakatiwalaan natin ay talagang mapagkakatiwalaan. Kasi, di ba, sometimes meron din mga manloloko or mga traidor, kumbaga. Pero, meron pa rin mga tao na mabubuti yung kalooban, mga kapiksi. So, ipagdasal na lang natin din, guys, na sana lahat ng tao sa paligid natin ay mabubuti rin, mga kapiksi. You need to be more detached from this situation, lalo na, guys, kung masyado kayong nape-pressure, masyado kayong nai-stress, mga kapiksi, lalo na kung mga negative yung dinadanas nyo. Kailangan nyong mag-detach talaga, guys, no? Kailangan nyong medyo lumayo-layo, mga kapiksi. Huwag kayong masyadong mag-overthink, no? Kapag masyado kayong attached sa sitwasyon, masyado kayong nag-overthink, mga kapiksi, and yung pag-overthink nyo, nagkakos yan ng resistance or balakid. Thinking outside the box will bring the solution. Kung meron kayong mga problema na pinagdadaanan, sometimes yung perspective natin limitado or meron tayong mga hindi nakikita, no? So, it helps to ask other people kung ano ba yung mga suggestion nila, recommendation nila based dun sa mga sitwasyon, di ba? And baka yung mga naiisip nila is hindi mo naiisip, and maaari yun makatulong sa mga sitwasyon na pinagdadaanan nyo, guys. Okay? Improve your karma by doing some charitable work, mga kapiksi. So yung karma, guys, palagi yan dalawa, palaging may negative and positive, or palaging may good or bad karma. Yung good karma, syempre, kapag gumawa tayo mga good intentions, natural good karma din yung babalik sa atin. Pero kapag bad naman yung intentions, natural bad karma din yung babalik sa atin. So, kung gusto natin mabayaran yung mga bad karma natin and mapalitan ng good karma, charity
ang katapat niyan, guys, no? Gawang gawa. Yung charity naman, guys, hindi naman yan limited lang sa pagdodonate ng pera, no? Paano, kapiksi, wala naman akong pera, paano ako maggagawa ng charity? So, yung simpleng pagtulong nyo, no, sa kapwa nyo, kahit hindi pera, di ba? Pagtulong na ginagamitan ng effort, pagdadasal, yung pagiging mabuti nyo, di ba, sa kapwa nyo, that's already a charity, mga kapiksi. So, in short, maging mabait kayo, no? Maging mabait kayo all of the time sa mga tao sa paligid nyo, and you will increase your good karma, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa message na to. Lagay natin dito yung card. So, hanapan natin yung energy ng moon, guys, at saka yung energy ng Capricorn. Shuffle ko to, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex reverse breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, Aventurin at saka si Trinyo, recommended ko, may makita kayong link, guys, sa description box. So, latag natin yung spread nyo, guys. Naka-upload na yung 2026 kapalaran nyo, ha? Kung hindi nyo pa napapanood, pick a card pa lang yun, guys. Punta lang kayo sa homepage natin para mapanood nyo na, mga kapiksi. So, angel number 10-10-10, guys. No, hindi lang 10-10, kundi 10-10-10. I-check nyo yung mga angel messages na yan. Baka merong additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero ito, guys, no, nag-heal yung mga paghihirap nyo sa buhay, mga kapiksi, natatapos. Kasi yung iba sa inyo, marami kayong guys, marami kayong mga pagsubok, no, na pinagdaanan. Yung iba sa inyo, guys, I'm sensing na pwedeng a little bit stressed kayo. Medyo nai-stress yung iba sa inyo, hindi naiiwasan mag-overthink, mga kabiksi, lalo na sa gabi. Pag matutulog kayo, parang nahihirapan kayo matulog, guys, kakaisip ng mga problema nyo. But mag-e-end, this is already ending actually, no, hindi siya mag-e-end, but it's already in the process of ending, guys, and mag-heal yan, mag-heal kayo. Ibig sabihin, makatulog na kayo, dadating yung time na makatulog na kayo ng mapayapa sa gabi. Yung mga solusyon, no, sa mga problema nyo, guys, ay dumadating, no, yung mga solusyon sa mga problema nyo, yung mga iniisip nyo, guys. So nagdadating yung mga solusyon, and this is abundance of love and abundance of money. Ito yung mga nag-aantay sa inyo, ito yung mga kapalit ng mga stress nyo, ito yung kapalit ng mga problema na dinadanas nyo, mga kapiksi. So, abundance of money, wealth, riches, abundance of love, happiness. So, ibig sabihin nito, guys, sa kabila ng mga problema na mga pinagdaanan nyo, buo ka pa rin, hindi pa rin nanghihina yung loob mo, buo pa rin yung pamilya mo, magkakasama pa rin kayo, nagtutulungan, and yung iba sa inyo, guys, parang mas lalo pa kayong pinalalakas yung pagsasama nyo sa loob ng pamilya nitong mga problema na pinagdaanan nyo, mga kapiksi. And tulong-tulong din kayo, guys, sa pagre-rebuild, no? Tulong-tulong kayo sa pagbangon, tulong-tulong kayo sa pagre-rebuild nga, no, ng buhay nyo para makabangon kayo, makabawi kayo, no? And you will be stable sa mga susunod na panahon ng buhay nyo, mga kapiksi. So, mararanasan nyo to kasi sama-sama kayo. Kumbaga, hindi lang energy mo, pero collective energy within the family. So, syempre, pag mas marami, diba? The family that prays together, stays together.
So, ibig sabihin, collective energy kayo. The more na madami kayong nag-hope, nag-wish, nagmamanifest, nagdadasal ng mga bagay na yon, mas malakas yung energy, mas mabilis nyo siyang ma-experience sa inyong physical reality, guys. Okay? So, imayin nyo na tong dobleng combo na to, mga kapiksi. Deserve nyo yan, guys. And for some of you guys, no, sabi ko nga, yung iba sa inyo guys, kung meron kayong mga health issues, no, syempre unang-una magpa-check up kayo. Importante yan. Ako magaling na ako. Thank you so much, guys. Sa mga walang sawang sumuporta sa akin ng mga panahon na nagkasakit ako. Ilang buwan yata ako nagkasakit nun, guys, pabalik-balik. Pero thankfully, guys, okay na ako ngayon. Sana wag nang bumalik. But yeah, for some of you mga kapiksi, maaaring nagiging ma-okay na, no, yung inyong kalusugan, pero syempre wag nyo pa rin i-take for granted. Kung meron pa rin kayong karamdaman or nararamdaman, patuloy na kumonsulta sa mga manggagamot, guys. Yung iba sa inyo, mga kapiksi, meron kayong, this will resonate sa mga kapiksi natin na naghahanap ng love or pag-ibig. Meron kayong makikilala na parang ka-LDR or ibang lahi, no? Ibang lahi, baka makilala nyo sa dating app or online, sa mga online groups, mga kapigsi. Mga AFAM, no? So, sa mga naghahanap ng AFAM, maaring may makilala kayo. Pwede rin to, guys, katrabaho nyo, lalo na kung nasa ibang bansa kayo. Pwedeng may makilala kayo sa workplace nyo, mga kapigsi. And maaari kayong hindi naman sa magkatuluyan, pero maaari kayong magka-developan, guys. Okay? So, syempre, guys, hindi porket AFAM, go lang ng go, diba? Dapat sinusuri nyo din, mga kapigsi. So, mayroon ditong, eto, guys, this is the energy of good luck, good fortune, swerte. Mga kapigsi, mayroon ditong presence. Wow, grabe. Mayroon ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. Maswerte kayo sa pag-ibig, guys. Actually, hindi lang sa pag-ibig, no? Kahit sa pera. Sabi ko nga sa inyo, this is abundance of love and abundance of money, mga kapiksi. And lumalabas sa inyo yung energy ng swerte, guys. So, nagiging maswerte kayo sa mga relasyon, sa mga karelasyon nyo. Kung meron na kayong love life, or kung magkakaroon kayo ng bagong love life, mga kapiksi, suswertein ka dyan sa love life na yan. And kung meron kayong mga gusot, guys, kasi yung iba sa inyo may mga gusot na pinagdadaanan, gusot sa ibang tao. So, baka may kaaway kayo, may nagmarites sa inyo, ganyan. Maayos, no? Maayos, makikipag-usap ito sa yung person na to, maaari siyang mag-sorry sa'yo, pero maaari kayong magkaroon ng reconciliation, mga kapiksi. Okay? So, ito, guys, imayin nyo na itong mga swerte na to. Swerte sa pag-ibig, swerte sa pera, money, money come to me. Imayin nyo na lahat yan sa comment section, and comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2026 kapayaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.